Hello mga ka-cooks! So Happy New Year po sa atin lahat and syempre kailangan may pa-share din po ako kung paano ko po ginawa yung aking baked sushi. So yan lang po yung aking mga ingredients and kailangan po natin i-bake yung salmon for 350 degrees for 15 minutes. And syempre yung aking crab meat po kailangan po natin himayin or ganyanin po. Yung iba po ginagamit po nila ay food processor po para mas mabilis. Pero ayoko po yung masyadong pino yung pagkakahiwa ng crab meat ko. So ayan, after ko pong nagawa yun, kailangan na po natin i-ready yung ating tray. Lagyan po natin siya ng butter para hindi po siya dumikit. And syempre, dalawa po yung aking ginawa dahil para sa amin dito ng alaga ko and para po sa anak ng alaga ko dahil gusto rin po nila yung baked sushi. And syempre, ayan, rice vinegar, sugar, and sesame oil. Paghalo-haloin lang po natin yan. So, tansya-tansya lang po ang aking pagganap. So, ayan. Inamoy ko pa talaga kung may amoy po siya. And syempre, ilalagay po natin yan sa sinaing po nating kanin. Yan po ay rice sushi po para mas masarap. So, ayan, ilalagay po natin habang mainit pa po yung kanin din. Mekos-mekos lang po ang ating pagganap. So, ayan, medyo mainit pa talaga. So, kailangan po natin ng pot holder. Anyway, ayan na nga po guys, i-flat lang po natin siya sa tray na nilagyan po natin ng butter. So, kalat-kalat lang po ng pakonti and medyo diin-diinan po natin ng konti para pag hiniwa, talagang may forma po siya. And then, after po pong ginawa yung kanin, lalagyan na po natin siya sa ibabaw ng porikaki, o diba? And syempre, yung aking salmon, malamig na po siya, so kailangan na po natin siyang himayin. Then, ihahalo po natin siya doon sa crab meat. Nilalagyan po natin siya ng cream cheese, mayonnaise, sriracha para may kunting anghang po ng konti. And syempre, gumamit din po ako ng regular na mayonnaise. So, mekos-mekos na naman po tayo. So, habang minimekos-mekos po natin yan, ilalagay din po natin yung ating salmon para humalo na po doon sa crab meat. So, ayan, pamikos-mekos pa rin. Kailangan may power po tayo. So, ayan na nga po guys. Pag nahalo na po yung lahat yan, ilalagay na po natin yan sa ibabaw ng kanin. O, diba? Talagang kailangan may malakas ka pong power habang naghalo po yan. Kasi medyo marami po yung ating ginawa. So, ayan. I-flat lang po natin yan sa ibabaw ng kanin na plinat po natin kanina. Ayan. Spread lang po natin hanggang magpantay po sila. So, after ko po niyan, na-spread po yung aking mga crab meat sa salmon. Ilalagay na po natin ang maayos sa tray. Then, lalagyan po natin ng pang last na topping sulit ng porikaki. So, after po niyan, syempre, para lalo pong magandang tingnan ang ating baked sushi, lalagyan na po natin siya ng sriracha saka ng Japanese mayo po. O, diba? Ayan ang pagganap po. So, kailangan paganyan po. Hindi man masyadong perfect, pero pwede na rin siya. O, diba? So, ayan, isusunod po natin yung Japanese mayonnaise po na nakakabili na rin po dito. So, yan lang po ang aking pagganap. Then, i-bake po natin siya sa 350 Fahrenheit for 25 minutes. And voila! Eto na po ang aking baked sushi. And syempre, mas masarap po siya kapag inano pa natin siya sa seaweeds. Okay guys, Happy New Year! Bye!